Ito yung sasakyang second hand na ipapagawa natin para magmukha na siyang bago. Dahil nga sa isang taon siya na-stock, ibabalik natin siya sa dati niyang itsura. Kaya medyo magiging matrabaho yung gagawin sa kanya ngayon. Dahil lahat ng dumi, mapaloob o sa labas, ay aalisin o tatanggalin para magmukha na siyang brand new. Pagkatapos natin makapagpalagay ng tint sa Tokyo Films HQ, dito naman ang diretso natin sa Otomo Auto Works. Halos magkalapit lang kasi talaga silang mga roads. At dito tayo nakakita ng quality na sobrang dami nagsuggest sa atin dito magpagawa. Kaya dito gagawin si Itlog. Pagpasok natin sa loob, may mga nakasalang din. Kailangan din muna natin tanggalin si Balot. At dahil sa walang rampahan, nagtulong-tulong muna kami. Hindi naman siya ganun kabigat bitbitin o buhatin. Na-excite na rin tayo sa kalalabasan sa gagawin dito kay Itlog. Dahil nung makita natin tong sasakyan, natapos na rin nilang magawa, eto na yung bago niyang itsura. Parang bagong bago. Meron daw tong tama na sila din ang nag-repair. Pero wala kang makitang bakas. Grabe yung infrared light na gamit nila. Pang sasakyan talaga. Eto naman yung bagong hilamos nang nirekta na sa ceramic. Kaya buhay na buhay yung kulay. At dumating na rin si Bossing na siya ang may-ari. Bit-bit itong FJ na gagawin din nila. Pinasok na yung sasakyan natin kasi umpisa na nila yung paggawa para mabilis din matapos at ang tanging hihintay na lang natin ay ang pagpapatuyo. Ang gagawin kay Itlog ay detailing sa loob at sa labas. Kasabay nun ay ceramic. Siyempre damay na itong engine bay. Dahil nga sa napakadumi niya o kinakalawang na rin yung mga ibang parte, sakto yung gagawin ngayon para maagapan yun. Unang gagawin ay kakarwash. Pero dito ko napansin na hindi nila ginamitan ng sabon sa kahan ng sasakyan. Purong tubig lang. Inaplayan din ng chemical para matanggal yung acid rain. Dito ko nga nakita yung pagkakaiba nila na sobrang itim na at parang napakalinis ng salamin. Paikot nilang gagawin to mga roads para talagang malinis at walang may iwan na acid. Iba kasi kapag natuyo yun, nakakalabo. Yung tipong natamaan ka ng ilaw na nakasalubong mong sasakyan, kapag gabi, sabog yung liwanag na napakasakit sa mata. Ito yung trabaho na dapat hindi minamadali, na kailangan pulido para maging perfect yung resulta. Kaya kung magpapadetail ka ng sasakyan, magpapaseramic, o yung tipong gusto mo ulit magmukha siyang bago, maglalaan ka talaga ng araw para mas maganda yung pagkakagawa. Kaya ang mangyayari dito kay Itlog ay iiwan muna natin siya. Halos 2 days kasi siyang gagawin mga roads at ipapaubayan muna natin sa kanila. Lalo na syempre kay Bossing. Kaya yun yung reason ba't natin bit-bit si Balot para hindi rin tayo mahirapan sa biyahe. At pagbalik natin after 2 days, kasama naman natin ngayon si Nano. Kami ang magsusundo. Nagulat ako dito dahil wala siya sa loob. Kaya tamang park muna natin yung motor. Pagpasok natin sa pinakaloob, nandito si Itlog. Parang dumaan sa operation room. Parang naging mabusisi yung ginawa sa kanya. Na habang papalapit tayo ng papalapit, grabe itong mga roads. Mas ma-appreciate nyo siya sa personal. Makikita mo talaga yung pagkakaiba. Yung resulta na sinasabi natin, eto yun. Napakaganda ng kinalabasan. Wala akong masabi kasi pakiramdam natin, wala na silang pagkakaiba ng bago. Literal na nagmukha siyang brand new. Ganon yung naging itsura ni Itlog na hinahanapan natin ng bakas ng pagkaluma pero walang ganon. Napakagaling nila gumawa. Napakalinis. Yung pagkaputi niya mga roads na buhay. Yung tipong mapapansin mo siya sa kalsada, napakakintab na halos parang ang pwedeng manalamin. Yung sa magsat gulong nga, parang ang hirap naman ito ilabas. Itakbo sa kalsada kasi wala ding dumi. Parang nakakapanghinayang. Pero syempre walang ganon. Natutuwa lang kasi tayo kasi sobrang nga naman talagang laki ng pagbabago. Parang yung tipong ang pangit dumihan dahil sa ginawa nila na ganito ang itsura. Kahit sa loob mga roads, nag-amoy siyang bago. Lahat ng pwedeng linisin sa loob, ginawa nila. Yun yung tinatawag na interior detailing na pwede mong ipasabay kapag magpapaseramic ka ng sasakyan. Ask natin si Boss. Boss, ano yung kaibahan nung gawa ng auto mo sa iba? Before din, ang pinagkaiba natin, tayo talaga, galing tayo mula sa mga detailing, paint job ng mga sasakyan, sir. So, itong ginamit nating branding dito, sir, from Japan po talaga. From Japan? From Japan. Grabe, ganun kaganda yung ginamit na materials dito sa sa sasakyan natin. So, matagal na rin namin talagang ginagawa to. So, yung mga detailer din po natin, mga highly recommended, mga professional po. Yun ang advantage ng Otomo Auto Works dahil yung ginagamit nila para sa sasakyan ay Japan technology. Kaya masasabi natin quality rin. Meron din tayo nakitang 2 motor na project. Pipinturahan yung mga kaha at all goods na tayo after masettle. Yung total na ginawa dito sa sasakyan natin mga roads, ceramic at detailing na halos buong sasakyan sa loob at sa labas. Kasama na natin sa makina para sa isang pick-up ay nagkakahalaga ng 17,500. Depende talaga sa klase ng sasakyan na ipapagawa mo. Kung magpapagawa ka, sabihin mo na panood mo ay roadie para makakuha tayo ng discount. Syempre sayang yun mga roads. At dito isasalpak na namin si Nano. Nagtulong-tulong na buhatin dahil napakagaan niya. Itatali lang na maayos para walang galaw o hindi mahuhulog dahil dadahan tayo sa expressway. Kung gusto nyo mag-inquire, message lang kayo sa Facebook page nila. Sila ang bahala sa inyo. Syempre big shoutout sa Otomo crew dahil ginawa nyong bago yung sasakyan nating si Itlog. Pwede na talaga itong ibiyahe. Wag lang natin siyang tititigan kasi habang tumititig tayo sa kanya, mas
dumadami yung problema na hindi naman talaga problema pero gusto mo lang solusyonan para masatisfy tayo sa pinakagusto natin mangyari. Pisahan natin yung araw sa pagkakape. Masarap na panimula para sa buong araw na pagtatrabaho. Yun nga lang, habang tinititigan natin yung sasakyan, may mga naglalaro sa mga mata natin. Yung wala naman talagang kulang pero nagkakaroon. Kahit sa mga motor, ganun din tayo. Dumating na rin yung in-order natin sa online. Napansin kasi natin yung kulan sa sasakyan. Medyo nabawasan. Hindi pa sakto yung nakalagay. Meron namang nakalagay na sukat bilang isang guide. Mas mababa kasi sa yung kulan na nakalagay na pwede magkaroon ng epekto kapag pinatagal natin ng ganito. Kaya tamang salin muna tayo hanggang sa tumutok sa F. Tapos all goods na yun. Sabay binalikan natin tong nakita natin. May mga lubog. Legit mga roads. Hindi siya masyadong halata kung di mo tititigan. Pero kapag sinalat mo o hinawakan, mararamdaman mo yung pagkakaiba. Maaaring nakuha ko to nung gumamit tayo ng rampahan. Pero nandito na to, wala na tayong magagawa. Mukhang kailangan lagyan ng cover. At eto rin yung araw na naka-schedule tayo sa pag-alis. Meron kasi tayong ipapagawa o ipapalagay dito sa sasakyan. Yung mga simpleng setup para medyo clean build lang ng konti. Para naman mabuhasan yung kakaisip natin. Lalo na yung mga kulang nga na sinasabi natin. Pag ganito yung sasakyan mo, dapat medyo maluwag yung parking o yung espasyo. Dahil nga sa medyo may kahabaan. Minsan nga kakailanganin mo ng kasama para tagatingin dahil maaaring sumabit. Ang pupuntahan natin ay sa Polybit ulit. Dito sa may Pandi. Medyo malapit lang kasi ito sa atin mga roads. Dito tayo nagpagawa ng undercoat. Pagdating natin, inumpisahan kagad nila yung gagawin. Magpapalagay kasi tayo ng bagong busina mga roads para medyo malakas ng konti at madagdagan ng konting build. Dito kasi sa Polybit mga roads, pwede ka magpa-install ng mga gaya nito. Pwede ka rin magpa-PMS ng sasakyan mo. At ito yung ipapakabit natin. Yung 2 piraso okay na. Malakas na to para sa akin. Kaya yung 8 na nakita natin sa pickup na nakakabit, hindi mo gugusto yung mabusinahan. Kung mapapansin natin yung stock, sobrang liit o nanliit mismo. Kaya ito yung papalitan o tatanggalin. Ang maganda pa dito, hindi na kailangan ng bracket. Rekta na kagad sa butas o yung pinagsasalpakan ng stock. Magkakaroon lang syempre ng rewiring at lalagyan ng relay para mas maganda yung pagkaka-install. Meron nga nagpaka-carwash ng pickup na sobrang lapad at laki. Medyo nanliit lang naman tingnan tong si Itlog pero hindi bale. O unti-unti natin. Lagyan muna natin to ng mata para magkaroon ng hugis mukha. May mga nakasabay din tayo nagpapagawa ng mga van nila. Expert din kasi sila sa mga ganitong klaseng gawa. Yung tipong interior, lalagyan ng mga upuan o pagagandahin pa nila. Dito tamang titig na lang tayo kasi hindi naman natin alam kung paano yung pag-i-install na ginagawa nila. At all goods na. Meron ng bagong tulog yung itlog natin. Ang sunod naman na gagawin ni Kuya ay magpapalit ng LED. Yung stock kasi mga roads kulay puti lang. At dahil sa plano natin siyang ibiyahe sa malayuan, palalagyan natin ng kulay dilaw para pwedeng ibiyahe sa mga lugar na malalamig kung saan sureball tayo na merong fog na napakakapal. Pag kulay puti kasi mga roads, parang halos walang ilaw. Hindi gaya ng ganitong kulay na dilaw, mas visible sa daanan kapag tipong mga zero visibility. Ngayon medyo umaangas na yung itlog natin talaga. Marami tayo nakikitang setup para sa ganitong klaseng pick-up. Kailangan lang natin trabahuhin para mapalabas natin yung pinakagusto nating mangyari sa kanya. Comment down below nga mga roads sa mga suggestions nyo. Hanggang sa nagpaalam tayo kay Neil. Ganun lang kabilis magpagawa dito. At nung makarating na tayo, ang ganda talaga ng kulay dilaw. Parang anytime pwede nang bumiyahe to. Yun nga lang yung pag-uwi natin, meron tayong naramdaman na may dumikit o may tumama na isang motorista. Nagulat na lang ako nang dumikit. Kaya sa mga oras nito, nananalangin sana walang gas-gas na malala. Halos kasi gumalaw yung sasakyan. Masyado pang maaga para madagdagan yung mga lubog. Mukhang all goods naman. Katawan siguro yung tumama. Binabahay na rin ng mga gagamba tong pick-up na kahit nakasilong din, nababasa pa rin siya ng ulan. Sayang naman yung pagkakaseramik. At sakto naman dumating na rin sa wakas yung pambalot natin dito sa sasakyan. Sa mga naghahanap din ng pang cover nila, lalo na kung expose yan sa araw at ulan, ito yung kailangan yung mga roads. Sobrang kasi bilis makaluma kapag masyadong bilad o expose yung alaga nyo. Etong day ride mga roads, nagko-customize sila. Yun ang maganda dito. Akala ko nga imposibleng magawan to ng cover dahil nga sa sobrang haba nitong sasakyan. Pero nung nilalagay na natin, mukhang saktong-sakto nga to. Hindi na tayo kailangan mag-worry, lalo na kapag tirik yung araw o sa mga tipong paambon-ambon. Ganun ata talaga kapag bago o meron kang bagong luma. Sa una kailangan mong alagaan ng sobra-sobra. Kaya lahat ng paraan gagawin natin eh. Pero promise mga roads, all goods tong bagong cover ng sasakyan. Water repellent at ang gusto ko dito stretchable. Sukat na sukat. Ang ganda pa ng tela sa loob. Merong pagkakoton na hindi makakadamage ng kaha. Kaya kung gusto nyo umorder mga roads, message lang kayo sa page nila. Sila ang bahalang sumagot. Yun lang mga roads, ride safe, keep safe. Yun ang pinaka-importante. Meron ng mga nakakabit at marami pa tayong ipapakabit. Alrighty!